Nagsampa ng reklamong child abuse ang PWD na binugbog at kinuryente sa isang bus laban sa driver, konduktor at pasahero nitong security guard. Siya rin ang PWD na nangagat umano ng konduktor sa isa pang bus sa EDSA Carousel na iniimbestigahan ng Department of Transportation. Nakatutok si Joseph Moro. Sinamahan ng Department of Transportation para maghain ng reklamo sa Makati City Fiscal's Office ang 25 anyos na person with disability na binugbog sa loob ng bus at tinaser pa. Binigyan ng abogado ng DOTR ang kanyang pamilya para makapaghain ng reklamong child abuse laban sa driver at konduktor ng bus na umunoy kasama sa mga nanakit. Under the law, there is also that word neglect. And then also, it also includes yung failure to provide immediate medical treatment. Pinabayaan nila, nakita nila na binubugbog. Nauna nang itinanggi ng driver at konduktor ang paratang, pero ang pasaherong security guard na siya umunong gumamit ng taser o panguryente, sabit din sa asunto. Ayon sa DOTR, nakilala siya dahil nahagip siya sa video na siya rin pala ang kumukuha. Tadtad daw ng taser mark ang biktima. May taser mark siya sa ulo, may taser mark siya sa paa, may taser mark siya sa katawan. Hinahanap din ng DOTR ang iba pang pasaherong nambugbog sa biktima. Ayon sa Transportation Department, child abuse ang inihain nilang reklamo batay na rin sa mental na kapasidad ng biktima. Yun ang recommendation ng lawyers kasi even if above I think 23 years old, or 25 years old, ang kanyang mental state is that of a 13 or 12-year-old. No? So under our laws, child abuse is the correct case to be filed. Mas mabigat ang kaso ng child abuse kasi presyon mayor, almost 6 years ang parusa dito. Pero kung slight physical injury lang ito, ay hindi yan naabot kahit na ng isang buwan. Iniimbestigahan naman ng DOTR ang ikalawang insidente nitong Biyernes kung saan nangagat umano ulit ang biktima ng isang konduktor ng bus habang sakay ulit ito sa EDSA bus carousel. The first incident is a clear incident of abuse. Kasi nakita lang natin na CCTV footage yung nangagat. Hindi natin nakita pa yung nangyari before that. Paliwanag ng kanyang pamilya, pinapayagan nilang gumala ang biktima. Pag may sinabi naman po siya na oras, ando na po siya, tapos susunduin po ng kuya niya. Minsan, pag may nasa school po yung kuya niya, nagko-commute po siya. Ang kailangan nga po natin ay mas inclusive ang ating society. Hindi po sagot ang pagkulong sa kanilang bahay kasi mas nakakasira po ito sa kanilang pangkalahatang pagkatao. Ang mga may kapansanan po ay gaya din po natin. May karapatan po sila na mag-travel. May karapatan po sila na ma-enjoy ang ating serbisyo ng ating gobyerno. Bukod sa DOTR, tinutulungan na rin ng Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang biktima at ang kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.